So I think the number one reason kung bakit nababankrupt yung mga negosyo is the complacency and the failure to adapt. Times are changing, Kowi. Yung market behavior, ang bilis niyang mag-shift. Sabi nga nila, di ba, the only thing that's constant in this world is change. And yung market behavior, paiksi ng paiksi yung pasensya ng mga tao. Yeah. Paiksi ng paiksi yung ability nila to wait. Even in content, di ba? Pag hindi mo na-grab yung attention in the first 5 seconds, out ka na, scroll ka na agad. Kaya nga. So, nagbabago. Who would have thought na magbo-boom ang delivery service? Who would have thought na magbo-boom ang tech? Diba? Nung mga bata tayo, sino bang makakaisip na magkakaroon ng smartphone, na magkakaroon ng tech business? So it's really the complacency of a business na parang, okay na nag-profit na kami sa ganito. Dito na lang kami. I mean, okay kami dito kami nakilala, we will not adapt. And I think yun yung nagiging blind spot ng mga negosyo. Kaya sila nawawala kasi may bagong dumadating. Meron at merong bagong dadating na competitor. And if you're not into pivoting, may iiwan yung negosyo mo. But for small to medium enterprises, siguro ang nakikita ko rin na isang mistake, no, is the failure to put the funds on marketing. Why? Because minsan merong isang negosyo, meron siyang 1 milyon, magsisimula siya ng negosyo. Lahat ng pera niya, nilagay niya na doon sa inventory, nilagay niya na sa recruitment ng tao, training ng tao, nilagay niya sa operation expense. But from the day one na nag-start yung negosyo, wala na siyang hawak na pera. Aasa na lang siya dun sa paiikutin niyang pera, which is very dangerous for a business, no? Wala kang nakatabi na buffer mo, walang ganun. Sabi nga nung isang friend ko, alam mo, Day, dapat yung pera na nilalagay mo sa operations mo is the same amount that you're putting on the marketing. Especially ngayon, alam mo naman ang trend natin ngayon, social media presence, no? Branding is very important. And sabi nga nila, if you're not being seen, you're not being sold.